Guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ang pag-uusapan natin sa episode na ito yung reality that is faced by many of our kababayans. There is a growing number of Filipinos who are now facing possibly losing their status here in Canada for many different reasons. Yung iba, alam nyo naman, no? Una sa lahat, yung naghihigpit na immigration policy, hindi na makahanap ng PR pathway, so mukhang nauubusan na sila ng oras sa kanilang mga permit. Meron naman pong ilan, hindi na nirenew rin ng kanilang mga employer ang kanilang mga kontrata. Hindi makahanap ng bagong employer. Okay, ang kakausapin po natin today, ang kanilang organisasyon ay isa sa mga nilalapitan ng mga kababayan natin na may mga ganitong hinaharap. Okay, nasa ganitong sitwasyon. Welcome back! Ko in a nutshell, it's been a while, sir. Danilo De Leon, ang National Chair ng Migrante Canada. Okay. Si Kuya, sabi niya Kuya na lang daw itawag ko sa kanya, no? Hindi daw, sir. Ay nasa bandang Calgary. Okay? Edmonton ako. Edmonton. Sorry. Edmonton. Edmonton. Okay. Can you share with us naman yung mga nakaka-encounter ninyo? Dumami ba? Noticeable ba ang pagdami ng mga humihingi ng tulong sa inyo? Tapos ano yung mga common situations nila na naikukwento nila sa inyo? Actually, Ina, no, hindi na bago yung sa atin yung mga naiipit sa sitwasyon. Yung pabago-bagong polisiya, programa. Maraming migrants ang naiipit sa sitwasyon na nawawala ng status or nangangamba, no, kahit may status pa sila, nangangamba dahil sa kasalukuyang ngayon dahil sa taas ng anti-migrant sentiments. Nagkaroon ng matinding pagbabago, no. Humigpit ang Canada pagdating sa permanent residence applications, yung mga pathway, no. Maraming ngayon na dahil sa taas ng unemployment rate ay ang employer ay hindi na makapag-apply ng LMIA, no. At marami sa kanila ay nangangamba at hindi lang mga workers, no, even yung mga international student, no, na may PGWP na tapos sinaplan, no. So yung mga ganon. Ang unang isinasuggest natin ay minumungkahi ay hangga't maaari, wag nilang hayaan na mawalan sila ng status. Humanap sila kung meron silang alam na ibang lugar or rural pwede silang magbaka sakali, no. Wag nilang hayaan na mawalan ng status kasi mahirap, no, dahil naranasan ko 'yun, no. At hindi maganda, hindi ka nais-nais na sitwasyon. Dahil lagi kang may takot, lagi kang may pangamba, no. Maraming at saka ang inaanohan natin sa kanila ngayon ay yung precariousness nila, no. Natitake advantage sila lalo ng yung mga consultant, no, na after lang sa kumita, no, kagaya ng sinasabing PR to PR pathways na yan, no, ay dapat magbasa sila at alamin at umatin sa mga community forum or education session dahil makakatulong yun, no. Wag lang porket sinabi na kaya kitang tulungan ay wag ganon kasi may mga consultant na after lang sa makapag ng kumita. At natitake advantage yung sitwasyon nila at marami tayong nakitang mga ganyan. At inaano natin lalo yung kung paano nila ina-navigate yung system. May mga maraming way at dapat tignan nila yon at hindi yung makikinig lang sa basta-basta sinabi, no, kasi isang obligasyon nila sa sarili ay proteksyonan yung kanilang status, no, at wag nilang hayaang mawala dahil napakahirap. At yun nga, no, sa mga temporary foreign worker, yun ang inaano natin na humanap, no, kung meron pang humanap sila sa ibang lugar dahil lalo dito sa sa Alberta, no, napakahirap na ngayon dahil sa taas ng unemployment rate at hindi yun yung ng anti-migrant sentiments, no, na talagang sinisi na sa migrants yung issue ng housing, healthcare,
education, no? Lahat na, no? So, yun eh. Yun yung Oo. mm. O ano ba realities ng ano diyan, sa inyo sa bandang Alberta 'no, ang, makahanap ng employer na meron pang Lamia, kamusta ba? Siyempre mahirap 'yan lalo na para sa mga kababayan natin halimbawa na hindi naman masyado malaki ang network, 'di ba? Yung talagang Mm. wala silang koneksyon. Ano ang realities of finding Napakahirap na, no? job? Oo. Napakahirap na niya kasi isa rin yan sa nagiging ano, no? Ang halimbawang meron isang employer na meron siyang Lamia na na-approve Hmm, at nakalusot pa, no? Kasi tinetake advantage ng consultant yan dahil dito sa Alberta ay hindi naman lingid sa kaalaman ng tao yung Lamia for sale dito, no? naku, Na oo. from 25,000 to 50,000, yung iba 50,000 pa, no? So ganon siya tinetake advantage. So yun, no? At ay ginagamit yung mga sitwasyon na yon para makapang-abuso at magkapera. So Kaya nga, eh. Ang sinasabi mo siyempre lalo na sa panahon ngayon, baka tumaas pa lalo yung presyo ng mga binebenta nilang Lamia. I'm not saying na patulan ninyo ha, kahit mura, pero hindi these dapat people yan. are not helping the situation, 'di ba? Mm, Tas yung mm. sinasabi mong mga consultant na nang-iisa, I agree. I just had an episode about it yesterday. Pero, marami rin ba masasabi mo sa mga community natin, yung mga lumalapit sa inyo kumbaga nalokot sila ng kapwa nila Pilipino na mga consultant or taking advantage of them, kahit talagang medyo kawawa na yung mga sitwasyon nila? Meron eh, may mga ganon. May mga ganon. Oo. Kapwa Pilipino, niloko yung kapwa Pilipino. Nakakainis 'no, Ganon marami siya. pa rin, meron naman talaga 'no, pero ano ba 'yan hindi na naawa 'no, ang dami ng Mm. nahihirapan Oo. ngayon. Okey, meron bang mga lumapit sa inyo na talagang out of status na? And what do you tell them? Meron, no, kasi una, hindi mo masisi kung bakit nila ginustong mag-stay, no? Dahil una, walang trabaho sa Pilipinas, mahirap sa Pilipinas. Mhm. Dito, kahit paano, nagkakaroon ng ah, pagkakataon magtrabaho, no? Ang inaano lang namin ay mag-ingat kasi kahit wala ng status dito sa Canada, meron pa rin sila mga karapatan, no? Oo. Isa na rin yung karapatan na pantao doon under sa sa Canadian Charter of Rights and Freedom ay meron kang basic human rights at meron kang karapatan na sa buhay, sa kalayaan at seguridad. At ang isa sa karapatan din ay yung healthcare kahit wala ng status na sinasabi natin ang status ay nakatali. Ang healthcare ay nakatali yan sa status under the province, no. Pero kung merong medical emergencies, pwede mong maano ang healthcare at kailangan kanilang kamutin o bigyan ng medical treatment pero ibibil ka nila later. So, yun, no. Oh, Tapos doon naman sa mga anak ng mga undocumented, no, meron silang karapatan sa edukasyon kagaya sa Ontario at British Columbia, no. Meron mga bata na nakakapasok sa eskwela kahit wala ng status kasi alam natin na pag nawalan ng status yung parents, pati yung mga anak na wala ng status yan. So meron yung karapatan na makapag-aral at isa pa ng karapatan ay yung sa workers' rights, no. Hindi porket wala ka ng status ay nagtatrabaho ka at niloko ka, meron kang karapatan na magreklamo under employment standard sa okey. province. So, yung ganon. Oo, teka muna, isa-isahin natin, okey, yung healthcare. There is a common notion 'no, ang paniniwala hindi ako puwedeng magpunta ng ospital. Kasi nga hihingian ako ng ID o wala akong Mm. ipapakita baka maalerto ang kinauukulan tungkol sa aking status. What you are saying is ano, let's say, is it only for emergencies? Do you still recommend them to go kahit ano muna yung mga basic Kung guidelines? emergency, talagang at malalagay na sa alanganin yung buhay, no. So talagang we encourage na magpunta dahil Okey. ano yun eh, no. Ah, Hindi na usapang pera o ano yung buhay na Oo. yun, no? Pag talagang emergency situation, talagang we encourage pumunta dahil kailangan, no? At karapatan mo na
makakuha ng immediate medical treatment, no, lalo sa mga emergency situations. Okay. Pero kunyari non-urgent, ano ang ina-advise niyo tungkol diyan sa pag-seek ng Ang medical ang ang non-urgent merong risk, no, dahil una hahanapan ka ng Mhm. ng ID at or healthcare, no, yung health card. Malalaman na wala kang status kasi Mhm. inactive yun. So yun, no, una, for sure madi-deny ka. So ang mga ay yun ang mahirap, no, mahirap sa undocumented pag nagkakasakit. Alright. Yung sa school naman 'no, maganda binanggit mo 'yan kasi ang katotohanan maraming nandito na siguro nanganganib na ang status na isang buong pamilya. May mga anak na nag-aaral. You mentioned karapatan ng mga bata, na pumasok regardless basically of status ang sinasabi mo 'no. Pero I've been hearing, different stories tungkol diyan. Kumbaga iba-iba yung pulisiya depende yata sa school ano. I've heard of stories niyan, nabanggit ko 'to sa isa kong episode. I've heard of stories na okay lang sa school, kahit, walang status. May iba naman na very strict nila ini-implement na inaalam talaga nila na, nakapag-extend ba yung parents mo, kayo, kasi kung hindi, hindi talaga daw nila pinapapasok. Paano kapag hindi na pinapasok ang walang status na bata, ano ang, dapat ba nilang gawin 'pag gano'n? Yun ang no, sa amin dito sa Alberta, meron kaming kampanyang Education for All, no. Mhm, mhm. Inilalaban namin yung karapatan ng mga bata na nawalan ng status yung magulang at pati sila na makapasok at makabalik sa eskwela, no, dahil isa sa karapatan ng no, ng tao na basic rights na makapag-aral. Ang ginagawa namin nagkaroon kami ng kampanya dahil under ng province yan, no. Tama ka rin sa sinabi mo, merong iba Mhm. pinapayagan, merong iba hindi, no. Kami dito sa Alberta, meron kaming kampanya diyan. So ang ginawa namin ay dahil sa maingay at malakas yung kampanya, meron kaming tinatawag na Dreamer School. Ano Meron 'yun? siya. Dahil wala na sila sa eskwela, no. Merong mga volunteer na teacher na nagtuturo sa kanila. Nandun sila Mhm. sa isang safe na lugar. So ganon. At una dapat ipaunawa sa publiko, no, lalo't lalo na, no, dahil mga bata yan, no. Pag bata ang involved, alaman naman natin na kukuha ka ng simpatya sa publiko. Hindi man lahat may makukuha at makukuha ang simpatya, no. So ganun Oo. yung ginawa namin dito sa Alberta. Ginawaan ng kampanya para magkaroon sila ng karapatan na makabalik sa eskwela. Although mahirap yung laban dahil gawa ng Oo. aming current government, no, pero meron din naman mga na sumusuporta at gustong tumulong, na kaya patuloy yung kampanya namin ng Education for All. Oo. Alam mo ano let's put this in context. I know merong mga tumataas ngayon ng kilay, kuya 'pag pinag-uusapan 'to na kahit walang status dapat puwede makapag-aral. Guys, the truth is matagal na 'tong ano 'no, I guess debate. Even some immigration lawyers would insist na mga bata na walang status ay maaaring ipaglaban na papasukin pa rin. Bakit? Ang basehan po diyan ayun 'no, ginugol ko ng mabilis ano, nabasa ko na kasi 'to dati. The Canadian Charter of Rights and Freedoms, okay, merong isang provision po kasi diyan na nakasulat, every individual, everyone, okay. Hindi po sinabi do'n explicitly na only for citizens and permanent residents ang dapat may access. Halimbawa, sa mga bagay tulad ng edukasyon. Yan yung basehan. Kaya pinaniniwalaan ng iba na talagang regardless of immigration status yan, it is for everyone. Okay, I'm just putting it out there para maintindihan ng ilan yung batayan kung bakit tinutulak ng ilan na dapat nga regardless of status, kahit walang status sa mga bata, meron silang karapatan makapag-aral dito sa Canada. Okay, now ano yung isa kong ipo-point out? Yung abuse. Yan, sinabi mo kahit cash job, may karapatan pa rin silang magreklamo. But the truth is, okay, only a few ang merong lakas na loob magreklamo kung sila ay out of status, okay? Parang unfortunately, 'di ba, the nature of being out of status, talagang takot kang
magsumbong dahil meron pang mga employer na sasabihin nila, isusumbong kita. Paano yun sa mga ganong sitwasyon? Actually, ano eh, no? Sa amin, pag lumapit ganyan, talagang inaano namin mag-file ng reklamo dahil karapatan mo yun eh. Una, Mhm, mhm. nagtrabaho ka, hindi ka binayaran. May mga kaso kaming ganyan, hindi ka binayaran. Ireklamo mo kasi una, hindi naman sinasabi sa employment standard na kailangan may status ka eh, no? Yun yung Oo. protection mo ano eh, bilang manggagawa, no? Right, sa Mhm. worker mo yan. So, karapatan mo na magreklamo at karapatan mo na ma-i-expose kung sino yung nang-abuso sa'yo na employer. At Oo. hindi naman nangangahulugan na ano no na porket wala ka ng status ay hindi ka pwede. Oo, sinasabi may list kasi pwede kang i-report ng employer na yon. Pero ano rin sa isang banda ay ano yan eh, yung mga ganon, kung sakaling umabot sa puntong maano sa employment standard, malalaman kung paulit-ulit na ginagawa na yan, tumarami ng Oo. reklamo yung employer na yon eh. Oo. So yun. Tama, no, I agree 'no, dapat talaga naku ma-sanction din, 'di ba, itong mga employers na 'yan kasi they are promoting that culture of having an abusive, toxic work, environment. Okay, pero guys, kahit pinag-uusapan natin yung mga karapatan ng mga out of status, hindi po ibig sabihin na ini-encourage natin na mag-out of status dahil meron pa rin kayong mga ganitong uri ng kumbaga karapatan. Okay, katulad ng sinabi ni Kuya Danilo kanina, they are encouraging people to as much as possible maintain a valid status. Siguro in closing na lang kuya 'no, gusto ko sana marinig kung ano ba yung sentimiento, ano yung mindset nung mga pumupunta sa inyo. Are they very eager pa rin to find a way to stay? Alam mo yung usual line, laban lang, laging gano'n ano. Pero dumadami na rin ba yung nagsasabing, alam mo, uuwi na lang ako, parang Canada is not for me, giving up on their Canadian dreams. Ano yung mga nakakuwento nila sa inyo? Bago ko sagutin 'no, meron lang akong isa pang gustong idagdag kasi Okay. merong isa kaming nakitang ano 'no, kaso na nangyayari at talagang matagal na 'to, ngayon lang talaga na-expose, ay yung Oh, trafficking. okay, okay. So, ang trafficking kasi ay iba-ibang klase 'no, merong human trafficking at merong labor trafficking. Labor trafficking, yes. So, kung ikaw ay biktima nun, ay pwede kang lumapit sa organisasyon ng migrante or any settlement services na funded ng government or agencies dahil merong batas diyan at kung meron kang matibay na ebidensya ay merong mga ano yan no, nagkakaroon ng special, may pagka-special yan na ano, hindi man special na Oh, special kasi pwede ka mag-apply kung ikaw ay biktima, pwede ka mag-apply ng tinatawag na temporary resident permit kung ikaw ay oo, biktima. So TRP, yan yes. no. Oo, yung TRP no. So yun isa yan no dahil maraming nawala ng naging undocumented o nawala ng status dahil isa sa isang way na gano'n no, yung na-traffic sila. So, Oo, yun yung mga biktima ng trafficking, we suggest na to come up at magreklamo dahil para matulungan sila at mapanagot yung dapat panagot doon no. So yes. doon naman sa tanong mo, ang inaano namin ay una uh, uh, kasi alam naman natin no, yung pabago-bagong polisiya kaya nangyari yon, hindi natin ginusto pero dapat questionin natin yung government of Canada ron, 'di ba? Mhm, Pinangakuan nyo kami ng ganito tapos hindi nangyari tapos nag-iba. Halimbawa diyan sa international student no hmm, na alam natin na yung PGWP ay one time lang no. uh-huh. So ang ano diyan ah, kung may asawa na nandito rin, ang isang pwede nilang gawin ay yung isa naman ang mag-aral, para yung isa naman ang spousal open work permit. So yung Mhm, may ganon. At makakapag-buy pa sila ng time. Ngayon kung meron naman mawawalan na ng status at talagang
alam nilang darating sa puntong ganon at may anak, no? Pwede nilang i-navigate yung yung HNC. Alam natin medyo technical Nako. yun, no? Pero pwede nilang subukan yun, no? At lahat naman ng undocumented ay may pwedeng mag-apply ng HNC, no? Hindi naman sinasabing hindi ka pwede. Lahat naman po pwede. Pwede ka mag-apply. Basta kailangan mong yung ebidensya, no, sa pag-a-apply. Kasi yun ngang nasa na ng enforcement ng inland na nagre-report na sa CBSA, binibigyan pa nila ng pagkakataon din yung pamamagitan naman ng FRA, no. Yun ang mga yun ang mga pwedeng sa mga nakikita natin sa mga no, yung mga international student, no. At doon naman sa mga temporary foreign worker, no. Wag nilang antayin na 1 buwan na lang, 6 months na lang, 3 months na lang, ganon. Hanggat maaga pa, hanggat may time pa, no, humanap sila ng pagkakataon, humanap sa ibang lugar. At wag nilang hayaan mawala ng status dahil mahirap, no. Kasi maraming mas pinipili mag-stay kasi alam nilang walang babalikan. At yung mga ganyang usapin ay dapat din ay din natin, i-address din natin yung yung accountability ng ating mga konsulado, no, dahil meron sila mga obligasyon sa mga Pilipino na nandito sa Canada, no, yung sinasabing mga assistant national action fund. Ngayon kung uuwi ka, wala kang pamasahe, gusto kong umuwi, pwede yun pwede nila no? Marami akong actually meron akong mga nakausap na ganyan, okay? Out of status. Some viewers cannot believe it, kuya, no? Na parang, totoo, wala silang pang airfare pa uwi, ayaw lang umuwi niyan. Guys, totoo. Meron po talaga tayong mga kababayan na out of status, gusto na lang talagang umuwi. Pero yun na nga, minsan malaki silang pamilya, wala silang budget pang airfare. So what you're saying, they can ask us financial assistance from the consulate. Okay, pwede pala, guys. May pondo may pondo para dyan. Yan yung mga repatriation So, meron yan, makakaano sila. At ano pa, no, dahil yun nga, yung kung titignan natin, yan, no, ililink natin lagi do sa issue, bakit ba may migration? Bakit ba umaalis pa ng Pilipinas, no? Alam natin, walang sapat na kita at walang trabaho sa Pilipinas, no? Kaya umaalis, kaya nagbabaka sakali sa ibang bansa. Pero pagdating dito ay ganun yung nangyayari, no? Kaya yung panawagan nating national minimum wage, no? Dahil yun ang kasagutan yung trabaho, national minimum wage at yung agrarian reform tsaka yung genuine industrialization, no. Yun yung mga sasagot sa issue na yan dahil yung kung alalabas ka kung meron na nun ang paglabas sa Pilipinas, ano na lang yun nasa sayo na di ba? So ganun dapat If only pagdasal nating lahat na tumaas-taas ang sweldo sa Pilipinas, because that's true, no? May dahilan kaya napakaraming Pilipino ang napupunta sa Canada. Hindi lang dito sa Canada, but spread out all over the world dahil sa hirap nga ng mamuhay sa Pilipinas. On that note, thank you so much, Kuya, for sharing yung nangyayari sa inyo dyan ngayon sa migrante. At maraming salamat, no, guys? Libre ang services ng migrante kung kayo ay humingi ng tulong sa kanila. And I think you can also refer them to yun na nga, nabanggit mo kanina, other organizations funded by Canada. So, ibig sabihin, libre din yan. Okay, hindi yung kailangan gumastos lagi for a consultant or an immigration lawyer to help sa inyong sitwasyon. Okay. Thanks, guys. We will end this episode here, Kuya. Thank you so much. Danilo De Leon, again, National Chair ng Migrante Canada. We'll end this episode here. Bye, guys.